Okay, good day everyone. So today we'll be discussing about cooling water, so cooling system for marine diesel engines. Okay, so this is our cooling water system. Mm. Okay, so let's start. Where should we start first? Okay, let's go with the pump first. We have here the low temperature freshwater pumps. So mas mababa yung temperatura nito. So usually yung temperature niya is around nandito 32 degrees Celsius. Okay, so let's go. So from the pump, we have one and two main low temperature freshwater pump and one auxiliary pump. So this auxiliary pump is used pag walang masyadong gumaganang cooler dyan, especially pag nasa puerto tayo. So pag nasa puerto, walang masyadong tumatakbong mga machineries, walang masyadong pinapalamig. So usually auxiliary freshwater pump yung ginagamit natin. Pero pag nag-start na tayo ng main engine, so for example, bibitaw na tayo or alis na tayo sa puerto, so ang ginagamit na is either one or two. Okay? And then, isa lang yung ginagamit, yung main, tapos yung isa is standby yan. So kailangan bukas lahat ng balbula. Okay? Wala kang isasarado dyan. So naka-standby yung isa. In case na magloko yung tumatakbo, automatic tatakbo yung pangalawa. And then usually sa barko is ginagawa ito sa amin is every month. So for example, January. So January is an odd number. So yung pinapandar namin is yung number 1 na mga pumps. Tapos pag February, which is an even number, number 2 na pumps yung pinapa-andar namin para hindi tuloy-tuloy yung trabaho ng isa at hindi bugbog, hindi palaging nagme-maintenance. So medyo pantay yung running hours ng dalawa. Okay? On some ships, yung ginagawa nila is every week sila nagpapalit. So this week is number 1, next week number 2 naman. So parang ganun. So depende sa barko. Okay, after the pump, ita-transfer niya yung liquid to different heat exchangers. So una, we have the stern tube lube oil. Yan. We have the aircon, cooling. The air compressor, starting air compressor, working air compressor, cooling. Turbocharger. Main engine turbocharger lube oil, number 1. Main engine lube oil cooler. Ito pala, turbocharger lube oil cooler. And then ito is main engine lube oil cooler number 1. And main engine lube oil cooler number 2. Usually, isa lang yung gumagana dyan sa main engine lube oil cooler kasi yung isa is for standby lang siya. So, ginagamit lang siya pag change over, pag medyo mahina na yung cooling ng isang cooler. We have here the main engine charge air cooler number 1. Charge air cooler number 2. Charge air cooler number 3. Since meron tayong tatlong turbocharger, tatlo din yung cooler. So sabayan, lahat ginagamit. Okay, so yan. Pagkatapos, dadaan siya dito sa taas. And then, pupunta dito. Kailangan bukas to. Yan. And then, pupunta siya sa ating freshwater cooler. Either 1 or number 2. Isa lang yung ginagamit dyan kasi yung isa is for standby lang. Okay, so dadaan ng freshwater cooler number 1, for example. And then, lalabas dito. So, dalawa yung option niya pagbalik ng ating low temperature freshwater. Una, pag medyo mainit, pag mainit yung low temperature freshwater mo, galing dun sa mga heat exchanger, dadaan siya ng cooler. Pero pag malamig siya, iba-bypass natin yan. Dito yan, bypass. Okay. So, yung ating three-way valve is nakaset siya at around 32 degrees. May mga broken line dyan. Yan. So, ito yung setting niya. 32 degrees. I-measure pag lumabas na dito yung LT, papunta na ng pump, i-measure natin yung temperature dyan. So, for example, yung temperature niya is 20 degrees. So, medyo malamig. Diba? So, yung gagawin is iba-bypass natin yung flow. Para hindi na siya dadaan ng cooler, hindi siya lalong lumamig. Pag medyo mainit naman, sabihin natin mga 50 degrees, or 40 degrees, so dadaan siya sa cooler, 'di ba? Pero pag medyo malapit tayo sa 32, sabihin natin mga 33. So pwede siguro sabihin na 20% yung bukas dito sa cooler.
And then 80% yung bukas dito sa bypass. So parang ganun para ma-reach natin yung set point na 32 degrees. So pwede nating timplahin or pwede niyang timplahin yan. Okay? So pwede ratio. Pwede percentage lang yung open ng kabila at yung kabila. Para ma-reach niya yung set point which is 32 degrees. Hindi pwedeng full dun ka. Sabihin na 33 degrees, mas mainit ng konti. So, lagay mo 100% sa cooler. Anong mangyari? Mag-overshoot siya, babagsak naman yung temperature. Lalayo na naman sa 32. So, bawal na 100% dun sa kabila pag medyo malapit na sa set point. So, that is the low temperature side ng ating cooling water system. Punta naman tayo sa high temperature side. Okay, magsisimula tayo sa pump ulit. So, we have HT pump number 1 and 2, which is the main pump, and the auxiliary naman pag pag hindi pa tumatakbo yung makina, preheat mo pa lang, ito yung auxiliary yung ginagamit natin. Pero kung magsa-start ka na ng makina, change over mo na sa either 1 or 2, depende sa gamit nyo for this month. And then yung isa is standby. Pasensya na. Okay, for example, ginamit natin yung number 1, so dadaan sa number 1. And then, pag hindi pa tumatakbo yung main engine, dadaan natin sa preheater. So, usually, yung preheating natin is pinapreheat natin yung fresh water natin at around 70 degrees Celsius. So, ano ang purpose ng preheating? So, una, ang purpose ng preheating is para mapainit natin yung, ano ba yung dinadaanan ng ating HT sa engine. So, usually, dumadaan siya sa ating charge air cooler. May ibang charger cooler na may HT, may LT. Okay? Merong dumadaan sa liner. Merong liner papaakyat sa cylinder head, paakyat doon sa yung iba dumadaan ng turbocharger na casing, yung iba. Yung iba naman hindi na. Okay? And then lalabas sa pupunta pa ng ano pa ba? Wala na, palabas na ng pabalik na ng sa system. So, labas na ng engine yun. So, usually, dinadaanan niya is liner. So, anong mangyayari sa liner pag dinaanan mo ng preheated na tubig or 70 degrees na temperature na tubig? So, ang mangyayari dun sa liner is medyo mag-e-expand siya, 'di ba? Kasi umiinit konti, 'di ba? So, medyo mag-expand siya. So, pag gusto mo nang i-start yung main engine mo, so smooth yung pasok ng ating piston kasi yung liner mo is medyo naka-expand na konti. Pag malamig yung liner tapos start mo yung makina, mahirapan yung piston na dumaan, nakakadaan pa rin naman, di ba? Pero medyo mahirapan, minsan nagfe-fail yung starting natin. So, kailangan naka-preheat yung engine mo. Pangalawa is para to prevent thermal shock kasi yung engine mo na preheat na pag-start mo, pag biglang may combustion nangyari, so hindi siya agad mahihirapan or masya-shock sa init kasi medyo na preheat mo na siya. Ano pa ba yung purpose ng preheating natin? Yun lang ba? Parang yun lang ata. So, you can also search in the internet. Baka meron pang ibang purpose yung ating preheating. Okay? So, yun. Okay, so after nung ating fresh water, papasok siya sa loob ng makina. Meron tayong drain dito. So, ginagamit lang to pag gusto nating mag-maintenance sa loob tapos gusto nating tanggalin yung tubig. Pero pag tumatakbo yung makina, huwag itong buksan. Kasi masusunog yung makina o masisira yung makina pag walang cooling. Okay, so papasok siya sa loob ng makina mo. Tapos lalabas. Paglabas niya, meron din tayong valvula dito sa taas. Ito, ginagamit lang to pag, for example, gusto mong mag-bleed ng hangin sa loob ng system. So, dyan, pwede mo tanggalin. Pwede rin kung mag-drain ka sa baba, so buksan mo rin yung dito para makapasok yung hangin habang nagde-drain ka sa ibaba. Pero wala naman problema, hindi naman kailangan na buksan to para sa hangin kasi dito banda meron tayong aerator sa unahan. Okay, after ng paglabas ng makina, so kailangan sarado din to. Okay, sarado din tong drain, sarado din yung bleed valve. Okay, so diretso siya doon. Okay? And then kung nasa gitna tayo ng dagat, pwede natin gamitin yung freshwater generator. Pero pag nasa puerto tayo or malapit tayo sa puerto, so bawal yung gamitin. So diretso natin.
Okay, so medyo mainit yan dito. Pag yung mga chances are, pag medyo may mga gases na na-build up or kumulo or may mga um, air, so bubbles, so aakyat yan dito sa deaerator and then pupunta doon sa ating expansion tank. Yan, habang yung iba naman is babagsak din yan. Pabalik. Yan. Tubig. Ganun. And then, lalabas yung ating HT and then pupunta dito sa three-way valve. Yung three-way valve naman na ito is nakakonekta sa ating master-slave control. Ito yung slave. Ito yung, ganyan pala. Ayan, dyan. Dito. Okay. And then, dito niya isi-sense yung temperature. Pag yung outlet ng engine is around 85 degrees, magsisend siya dito ng signal sa ating three-way valve na, uy, okay yan, 85. So, dito lang tayo. Recirculate natin yung tubig yan. So, dito, recirculate lang. Kasi na-meet natin yung requirement natin. Pag medyo mataas na, sabihin natin mga 90 for example. So, pag 90 na, uy, sabihin mo yung three-way valve mo, okay, three-way valve, buksan mo kunti dito sa baba. Kunti, mga 10%. O, lagyan natin ng 10% open yan. Para yung malamig dito na LT cooler na tubig is papasok dito sa HT. So, mapupunan yan ng malamig. So, babalik, for example, 90 siya. So, babalik siya to 85. So, ganun. Pag medyo mababa naman, sabihin natin mga 75, ano yung gagawin natin? So, anong gagawin ng three-way valve? Wala. Wala siyang gagawin, di ba? Kasi ikot lang yung tubig papunta dun. Ikot-ikot lang. Ganun. Pag may pumasok konting malamig dito, pag sabihin natin 95, may konting pumasok dito na malamig, meron konti ding lalabas dito na mainit. So, parang napapalitan yung mainit na tubig ng malamig. Ganun yung nangyayari. So, for example, pag 75, ano bang pwedeng gawin? So, 75, malamig siya. So, yung gagawin ng three-way valve, uy, malamig. Wala namang dagdag heating dito, di ba? So, wala. So, ganun lang talaga, circulate. Okay? For example, gusto mo nang patakbuhin yung engine mo. Okay? So, yung gagawin mo naman is, dito pa rin niya dyan, pero isasarado mo na itong valve papunta sa preheater. Sarado na rin tong steam heating mo. And then, i-bypass mo na yung kasi pag nag-start ka na ng makina, iinit na yung HT mo. Tapos, pag nilagyan mo pa ng preheating yan o ng steam, lalong iinit yan, di ba? And then, mahirapan yung makina, mag-overheat yung makina. So, to prevent that, when starting the main engine, before starting the main engine, pag magpipindot ka na talaga ng start, sarado mo muna to. Yan. Pag sarado mo yan, papasok na yung, bypass na yung cooling mo. And then, pag start ng makina, iinit at iinit din yan. Okay, so that's how it works. Next, punta tayo sa expansion tank. Ano yung mga gamit ng expansion tank? First is lagayan ng chemical. Pangalawa is refill ng tubig. Pangatlo is check nung level. Pang-apat is meron siyang sight glass dyan, malaking. So, ang tawag din dyan is the observation tank. Pasensya na. Okay, so isa sa tawag sa expansion tank is observation tank. So, for example, yung lube oil dito sa ating mga cooler, yan, mga lube oil dyan is nag-leak papunta sa freshwater side. Usually, nag-leak talaga yung lube oil papunta sa freshwater side. Bakit? Okay, ba't nag-leak yung lube oil papunta sa freshwater? Hindi yung freshwater yung pumapasok sa lube oil. Una, yung lube oil natin is mas mataas yung pressure kaysa mas mataas yung pressure ng lube oil kaysa sa freshwater. Ang purpose niyan is para yung langis yung papasok doon sa freshwater side. Ano bang mangyayari sa freshwater kung malalagyan ng langis? Masisira ba siya? So, hindi naman. Ang problema kasi, pag yung freshwater mo is mas higher yung pressure ng freshwater system mo kaysa sa lube oil system, tapos nag-leaking sa loob ng cooler, ang mangyayari is yung freshwater mo papasok sa lube oil mo. Tapos, pag yung lube oil na dilute na nung freshwater nang wawala yung lubrication niya,
nawawala yung lubricating properties niya at then nasisira yung makina mo. So, to prevent that from happening, always talaga na mas mataas yung pressure ng langis kaysa sa fresh water. In case of leakage, so yung langis yung pupunta sa freshwater side, malalaman mo kung may langis yung system mo is pag may nakita kang lumulutang na langis doon sa ating observation tank, sa expansion tank. Okay? So yun, that is another purpose ng expansion tank. Another purpose ng expansion tank is may gooseneck siya dyan sa taas. So purpose niyan is para makasingaw yung mga mainit na part or nag-expand na liquid or naging gases. Okay? Lastly, nilalagay yung expansion tank on top of our engine, usually mga 10 meters above yan. So, ang purpose niya is para magkaroon ng pressure yung buong system mo. Kasi mabigat yung tubig pag inangat mo. Usually kasi, yung formula natin for pressure is equals to density times gravity times height. So, gravity is constant, density of water is constant, but if you increase the height, you also increase the pressure. So if the pressure inside the system is higher, ang advantage nun is during leakage, for example, nabutas yung tubo mo dito banda. Okay, sabihin natin dito nabutas yung tubo, 'di ba? Yung ang mangyayari pag hindi pressurized yung loob ng linyada mo, ang mangyayari is papasok yung hangin, 'di ba? Pag nakapasok yung hangin, may higop yan dito sa ating centrifugal pump. Ang mangyayari sa centrifugal pump pag nagkakaroon ng hangin is nagiging basiyo siya, basyada siya. Ang tawag doon is airbound. So, yun. Pag nagka-airbound yung pump mo, nawawala na yung discharge. Hindi na siya nakakapag-discharge ng liquid. Kasi yung hangin na lang yung umiikot sa loob ng volute casing mo. So, to prevent that from happening, nilalagay natin yung expansion tank on top of 10 meters above siguro. So, nagkakaroon tayo ng around 1 bar pressure, system pressure sa ating system, sa ating linyada. So, kahit nakapatay lahat ng bomba, may pressure pa rin dyan na 1 bar. So, yung mga pressure gauge na magtataka ka na lang kasi bakit may 100 bar pressure na sa pressure gauge? Eh, hindi naman tumatakbo yung mga bomba mo minsan pag ganun. So, dahil yon sa expansion tank na nakalagay on top of the engine. So, ang purpose nun is pag nagkabutas dito sa tubo, for example, imbes na yung hangin yung papasok dyan, hindi na makakapasok na hangin kasi pressurized siya. So, yung tubig na yung lalabas. Paglabas ng tubig, malalaman mo na may leakage and then i-repair mo na lang. Okay, so that's it. So, that is the purpose of the expansion tank. Okay, kung may tanong kayo, chat nyo lang ako or comment na lang sa video and then try natin to answer that. Okay, thank you for your time. I hope you learned something. Parang mayroon pa atang slide after nito. So, tingnan natin. So, pero hindi na siguro part ng cooling water system. Next. Okay, this is a cooling water system. Meron tayong low temperature fresh water and the high temperature fresh water. Yan. Okay, punta pala tayo ngayon sa turning gear. So, we have here the engine turning with the turning gear. Ito yung turning gear natin. Ito yung nagpapaikot. So, may gear yan. Nakakagat yung gear doon sa ating flywheel para mapaikot natin ng mabagal yung ating makina. Okay, so these are different types of the turning gear. We have the standard type, the worm type, the gearbox type, and the screw type. So, maraming klase ng ating turning gear. So, ano ba yung purpose ng main engine turning gear in ships? So, una, prerequisite pag magpapaikot ka ng turning gear, dapat is nakabukas yung indicator cock mo. So, dagdagan pa pala natin to. So, kulang pa to sa prerequisite. Okay? So, prerequisite. Additional prerequisite natin. Okay? Additional prerequisite is kailangan tumatakbo lube oil, main engine, or main lube oil pump should be running. Okay, so mga requirement yan bago tayo mag-turning gear. Okay. So, open indicator cocks before starting the turning gear. So, para
pag akyat ng piston, hindi siya magko-compress ng hangin. Tapos makalabas yung hangin doon sa combustion chamber, makalabas doon sa indicator cock mo. Kasi pag nakasarado yung indicator cock mo, mahirapan yung turning gear na ikutin yung barko kasi nagko-compress din siya ng hangin sa piston mo. Ang nangyayari is nagtitrip minsan or usually nagtitrip yung ating turning gear kasi hindi niya kakayanin yung bigat. Okay? So prerequisite pag mag-turning gear is dapat bukas yung indicator cocks mo. Pangalawa is kailangan tumatakbo yung lube oil pump mo. Kasi pag pinaikot mo yung makina na walang langis, magkakaroon ng wearing doon sa magkakaroon ng gas-gas yung lahat ng mga moving parts mo sa loob. Okay? So kailangan tumatakbo yung main lube oil pump mo. Pati yung cylinder lubricator mo, yun, dagdag natin. Main engine lube oil should be running, main engine lube oil pump, and cylinder oil lubricator is open. Open ba tawag doon? Or is working. Yan. The main lube oil pump should be running. Lube oil pump should be running, and cylinder oil lubricator is working. Yan. Kasi pag hindi natin nilagyan ng langis, magpapaikot tayo agad ng turning gear, magkakaroon ng gas-gas yung mga parts sa loob. Okay, so yan yung mga prerequisite niya. Okay, before tayo mag-start, yung ginagawa sa turning gear is pinapaikot natin yung makina. Slowly rotate the engine before starting to ensure all pistons move freely and walang tubig or liquid on top of the piston that may cause hydraulic lock. So no incompressible liquid is present on top of the piston kasi pag may tubig doon, magkakaroon ng hydraulic lock that may damage parts. For example, magka-crack, yung connecting rod magbe-break, engine will be destroyed. So to prevent that from happening, kailangan slowly rotate natin, gamitin natin yung turning gear. So malaman natin kung may tubig doon, pag may lumabas na tubig doon sa indicator cock, ibig sabihin may tubig doon sa loob ng piston mo o sa taas ng piston mo. Okay? So yun. So kailangan matanggal yung liquid bago ka talaga mag-start ng makina, and then kailangan mawala yung liquid, and then matroubleshoot mo bakit saan galing yung tubig. Dapat pag-start mawala na ng leaking sa loob ng ating liner siguro, or sa piston, or sa cylinder head ba yung leaking, depende. Okay? So pag turning gear mo, pag nag-trip bigla yung turning gear mo, nakabukas naman yung indicator cock, or baka may isang turning indicator cock na hindi na bukas siguro, tapos biglang nag-trip, so baka may mga liquid doon na yun yung nagkukos ng hydraulic lock sa ating turning gear. So bago siya makasira sa makina, malalaman mo agad kasi nag-turning gear ka. Next, yung another purpose ng turning gear, kaya ginagamit siya before ka mag-start, is it distributes lubricating oil throughout the engine before startup. Kasi yung lube oil pump mo is pinapasok nyo lang yung langis sa loob ng mga parts mo sa engine, di ba? Pero pag may parts kasi na, for example, ito, gear na to at itong gear na to is nakadikit, kaya mong ilubricate yung sa labas niya, pero yung parts in between ng mga nakadikit na mga metal, in between doon, hindi mo maipapasok yung langis doon. Yung ginagawa natin is pinapaikot natin yung lahat ng parts para lahat ng parts doon is magiging open for lubrication, o magiging malubricate lahat ng parts ng makina. So usually pinapaikot natin ang makina minimum isang ikot. Isang complete ikot lang, okay na yan for 2-stroke. Pag 4-stroke naman, dalawang complete revolution. Kasi yung 4-stroke is 2 complete revolution to complete the 4 event, diba? So minimum dalawang ikot. Pwede mong dagdagan, depende sa manufacturer's recommendation. Yung ibang manufacturers is gusto nila 15 minutes yung turning gear. Pero yung usual naman is kasi isang ikot lang, 1 minute lang, isang minuto, isang ikot, okay na yun. So, before starting, it prevents seizure of components that may have settled during shutdown period. Minsan kasi,
Pag medyo matagal nang hindi gumagana yung makina mo, tapos bigla mong i-start, magsi-seizure siya, masisira siya, di ba? So, before tayo mag-start, lalo na pag matagal nang tambay yung makina mo, turning gear mo. So, para ma-prevent na, para yung mga moving parts is parang ma-exercise ulit yung mga parts niya, and then hindi masira. Okay, ginagamit din yung ating turning gear pag gusto mo na patakbuhin yung makina mo, dapat i-disengage mo na yan. Okay? Ano pa ba yung gamit ng turning gear? So, during maintenance and inspection, so it allows controlled rotation of the engine for maintenance work to provide access to different engine components by rotating to desired position. So, kung anong gusto mong posisyon pag paikot mo sa loob, pwede mo siyang kontrolin gamit yung turning gear. May remote naman yan na pwedeng start, stop, start, stop. Okay. Pwede rin siya, it enables positioning of specific cylinders for inspection, maintenance like tappet clearance and crankshaft deflection, or during repair. So yan. Okay, after naman ng pag-shutdown ng makina, ginagamit pa rin natin yung turning gear, i-engage natin ulit. Ang purpose niya, it continues slow rotation after engine shutdown to ensure even cooling. Para lahat ng parts ng makina is pantay yung paglamig. Mahirapan kasi tayo pag itong part lang ito yung lumamig, yung itong part na ito is hindi pala nag-shrink or hindi lumamig, so hindi pantay yung kuwan niya. So baka magkaroon pa ng uneven cooling, and then baka yung isa is maging mahirapan ng umikot kasi yung isa malamig na, yung isa is nag-expand pa, or mahirapan yung makina mo or yung engine part is hindi maganda yung cool down niya. So, hindi magiging pantay na yung metal niya. After also shutdown, it prevents thermal distortion. So, ito yung sinasabi ko na magkaroon ng distortion and warping doon sa engine components na hindi lumamig. Di ba? So, kailangan even ang cooling, prevents thermal distortion and warping of engine component. Okay, another purpose of our turning gear, ito, malaking mga turning gear. Ito yung turning gear ng ating turbine. Ang laki. So, saan yung turning gear dito? Ito ata yung flywheel na ata to. Turning gear. Hindi ko na makita. Yung banda. So, yun. Ito naman yung turning gear natin. Ito yung flywheel. So, pag umikot yan, ikot din yung flywheel mo. Okay, another purpose of managing turning gear is during shutdown ng makina, allows gradual temperature equalization throughout the engine block. So, pantay yung paglamig ng lahat. Safety. So, sa safety, nakaka-promote din ng safety yung turning gear. It prevents accidental engine rotation during maintenance work. So, pag naka-engage yan, so walang pwedeng mag-start ng makina. Okay? Next, engine must be on turning gear before personnel can work on internal parts. Kailangan naka-engage yung turning gear mo. Pag nagme-maintenance ka, pag pumapasok ka sa loob ng makina, kasi baka biglang may mag-start ng makina mo, nasa loob ka, hindi mo turning gear, so tatakbo yan. So, ang kagandahan kasi ng turning gear is may safety interlock siya na mag-prevent, ito, nandito, safety interlock prevents main engine starting when turning gear is engaged. Ano yung speed typically niya is around 0.5 to 3 RPM. So, 0.5, usually sa amin is isang 1 RPM lang, 1 revolution per minute. So, yun yung usual. So, dito, meron tayong mga range, 0.5 to 3 RPM. Very slow rotation lang. Ang bagal-bagal lang na ikot na yan. Engagement must be manually engaged or disengaged. So, manual yung pag-engage and disengage natin turning gear. Before tayo mag-start ng makina, pwede natin siyang i-disengage para umikot yung makina. Kung ayaw natin tumakbo yung makina, i-engage natin. Yan. Ano yung mga checks during engine turning? Check for any unusual resistance or sounds. So, habang umikot yung makina, check mo kung may mga parang nahihirapan ba siya or may mga abnormal sounds ba. If ever mayroong ganon, stop mo muna and then investigate. Other checks during turning, check indicator cocks if there is liquid coming out. Kailangan check mo, baka may tubig lumalabas doon. Pag may lumalabas doon, ibig sabihin may tubig sa loob ng ating combustion chamber, which is incompressible yan, mahirapan yung makina, masira yung makina. So, kailangan mo nang i-maintenance or i-check or investigate saan galing yung tubig, and then i-troubleshoot, ayusin muna bago ka makapag-start ng engine mo. Okay? So, that's it for our engine turning or turning gear. So, if you have questions, comment na lang din sa video.
Okay, lastly, we have the gudgeon pin or piston pin. So, ito yung gudgeon pin natin or piston pin. Yan. So, ito yung nagko-connect ng ating piston at ng ating connecting rod sa mga 4-stroke engine ito. Okay, so this is used only for 4-stroke engine. So, malaki din yung trabaho ng ating gudgeon pin kasi yung pressure mula sa piston or yung force mula sa piston ng combustion papunta sa ating connecting rod is na-absorb or dumadaan sa gudgeon pin. So, yung gudgeon pin, kailangan maganda yung lubrication niya. Okay yung walang gas-gas dapat yan para hindi siya madaling masira. And then, kailangan matibay siya na kaya niyang i-absorb yung force mula sa piston para i-transfer papunta sa connecting rod. Okay. So, I think that's it for this video. Okay, I hope you learned something and I'll see you on the next one. Okay, that's it. Goodbye.